Yo, pag-aralan naman natin yung grabing burst ng Irithel ni Lemon. Tignan nyo naman yung damage, 2 hits lang ata yung 1-1, may utang pa. Umpisahan natin sa emblem dahil sa bagong mechanics ng passive ni Irithel na medyo hawig sa passive ni Khalid, kung saan nadadagdagan yung energy bar niya kapag lumalakad siya at pag napuno to, magkakaroon naman ng additional bolt yung next basic attack niya. Dahil nakabase na ngayon sa paglalakad ni Irithel yung passive niya, kaya medyo nakafocus sa movement speed yung build sa kanya. Unang-una na dyan yung marksman emblem na Electro Flash dahil sa bigay nitong 40% movement speed at napakalaking tulong din ng HP restore nito, lalong-lalo na sa laning phase. Kung mapupunan nyo, nakasprint si Lemon dito dahil sa passive mo, hindi mo lang ito magagamit defensively panakas. Makikita din natin na ginagamit niya to offensively pang burst. Take note lang din natin yung small detail dito. Sa laning phase, ang combo ni Lemon, skill 1 muna bago mag skill 2. Bakit big deal to? Yung skill 1 mo kasi meron siyang physical defense reduction. Sa laning phase, wala pa naman masyadong physical defense yung makakalane mo. Kaya malaking chance na pag tinamaan sila ng skill 1 mo, matik na magiging negative yung physical defense nila. At malaking busto sa magiging damage ng skill 2 mo. Ilang beses niya ding uulitin niya, kaya mukhang yan talaga yung ginagamit niyang combo. Windtalker yung first build niya dito kasi una, malaking tulong yung bigay na plus 20 movement speed para mas mapadali yung pag-trigger ng passive niya. Pangalawa naman, malaking tulong yung passive ng Windtalker para mas mapatuloy yung wave clear ni Irithel. At bukod pa dyan, may isa pang common na namimiss na information tungkol sa Windtalker. Alam nyo bang may bigay din tong additional 5% movement speed tuwing natitrigger mo yung passive nito? Sa ibang hero siguro hindi to ganong kabig deal, pero kay Irithel malaking tulong to para matrigger yung passive niya. Kaya bagay na bagay talaga tong first item kay Irithel. Bonus na lang yung bigay nitong 40% attack speed at 10% critical chance. Take note lang din natin na hindi basta-basta umaalis si Lemon sa lane niya. Kahit na ini-invade na sila, tignan nyo dito. Mag-i-invade yung IDNS pero hindi magre-react dyan si Lemon kahit na malapit lang to sa lane niya. Kahit na kasi may first item siya, bitin pa rin yan para maging threat siya sa early game against sa mga makukunat na hero tulad ni Hilda at Karina. Bukod pa dyan, may kalambutan ka at bitin din yung mobility ni Irithel. Pag nahuli siya ng Eve o ng Hilda, medyo mahirap nang makatakas o baka diretso burst ka na kagad. Tingin ko isa din to sa mga dahilan kung bakit nagmatilda sila dito para sa extra mobility na din para kay Irithel. Kaya dahan-dahan lang kayo sa pagresponde lalong-lalo na sa early game. Baka imbis na makatulong, dumagdag ka pa sa magiging liability ng team. Dito napapasok kung bakit importante na alam mo kung kailan yung power spike mo. Para alam mo kung kailan ka pwede mag-react at kailan ka dapat maghintay. At clearly kay Irithel, hindi pa ngayong early game yan, kaya makikita nating magfo-focus lang muna si Lemon sa sarili niya para makaipon siya kagad. Dito makikita natin kung gaano kakate pag nagpatong-patong yung passive mo, passive ng Windtalker at yung minus physical defense ng skill 1 mo. Take note natin na puno yung energy bar ni Lemon dito, tapos first skill para sa minus physical defense, basic attack, tapos skill 2. Warat yung 1-1, take note, level gap pa siya dito, level 7 yung 1-1, tapos level 6 lang siya. Pero wag kayo masyadong madadala kasi ang taas na ng damage nyo, baka magmatapang kagad kayo, nakaramdam lang kayo ng konting lakas. Kasi hindi pa rin nabago nito yung katotohanan na malambot ka lang at bitin sa mobility. Kaya tignan nyo, hindi pa rin aalis si Lemon sa lane niya kahit na angkatin na ng damage niya. Magkakaroon ulit ng clash malapit sa side ni Lemon at dito magre-react na siya pero hindi agad-agad. Tignan nyo, kanina pa dyan nakikipagsuntukan si R7 pero hindi kaagad siya re-responde. Si Vin lang muna yung bababa. Kikilos lang si Lemon dito pag nakuha na nila yung mga information na to. Una, na-confirm nila na magiging 5 versus 4 yung laban kasi nakita nilang nag-cut yung Esme sa bot lane.
Ibig sabihin lang nito na bawasan na ng isang threat na pwedeng tumalon sa kanya sa backline. Pangalawa, tignan nyo, hindi siya kagad magre-react. Mag-clear lang muna siya ng wave, mag-uumpisa lang siya mag-react nung nakumit na yung real world manipulation ni Eve. Kaya bawas threat na naman sa kanya to. At dahil naiba to na ng IDNS yung mga skill nila sa mga kakampi ni Lemon, harap-harapan na siya mag-ulti dito at hindi siya magdadalawang isip na gamitin yung sprint niya para mas matulin niya mapuno yung energy bar at tuloy-tuloy lang yung pag-activate ng passive niya. Dito natin makikita yung burst potential ni Irithel. Tignan nyo, puno yung buhay ni 1-1 dito pero 3 hits niya lang. Dito naman, take note natin yung positioning ni Lemon. Kahit na napakataas na ng damage niya, hindi pa rin siya humaharap sa kalaban. Tamang distansya pa rin at hinahayaan niya lang yung mga kakampi niya yung umudngod sa kalaban. May mga marksman kasi dyan na tumaas lang yung damage, akala nila kumunat din sila, nauuna pa sa tank. Tamang distansya pa rin dapat. Pagdating sa build, full critical build yung ginawa ni Lemon dito. Windtalker, Scarlet Phantom at Berserker Fury. Tapos nag-endless battle din siya kasi napakadali naman talagang matrigger ni Irithel yung passive nito. Kasi kailangan mo talagang mag-skill 1 muna para sa minus physical defense. Tapos, yung last item niya dito, Malefic Roar siguro to o BOD para sa mas mataas na burst. Ang weird lang kasi inaasahan ko na mag-Hunter Strike si Lemon dito pero ibang route yung preferred niya. Siguro medyo overkill na sa build na to yung Hunter Strike. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Maybe 12, 13K gold lead by the end, and it's crazy to think because IDNS had actually a good position for that game, and it just fell out through their fingers. Yeah, I mean, some good plays overall being made coming in from RRQ, and that's the thing, they know how to kind of shift that